Naranasan mo na bang pakiramdam na may malaking bagay na nakalaan para sa'yo pero hindi pa dumadating? Cancer, hindi ito imahinasyon mo. May regalo na matagal nang naantala pero hinding-hindi itinanggi at ngayon handa na ito. Ngunit ang totoo, hindi ito darating ng mag-isa. Kailangan mong buksan ang pintuan. At may isang ritual na magbubukas nito. Pag-ibig, pera, kapayapaan, pangalawang pagkakataon, ang iyong mga dasal ay mas malapit kaysa dati. Hawak ng video na ito ang susi. Panoorin hanggang sa dulo at maaaring magbago ang buhay mo magpakailanman. Handa ka na bang tanggapin ito? Cancer, ikaw ang palaging may malambot na puso ang nagbibigay, naghihintay, at naniniwala. Pero kamakailan lang, naramdaman mo ba na parang nakalimutan ka na ng buhay? Naging matyaga ka. Nagdasal ka. Hindi ka sumuko. At ngayon, sa wakas, tumutugon na ang universo. May banal na regalo na matagal nang ipinagpaliban hindi dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil hindi pa tamang panahon. Ngayon, dumating na ang panahon na yon. Sa video na ito, ibabahagi namin ang ritual na magbubukas ng espiritual na pintuan na matagal mo nang hinihintay. Isang banal na gawain, simple, pero makapangyarihan, nakaugat sa enerhiya, intensyon, at tadhana. Matutuklasan mo rin ang mga palatandaan na malapit na ang regalo. At ang nakatagong dahilan kung bakit ito naantala noon. Huwag palampasin ito. Maaaring ito na ang sandali na magbabago ang iyong kwento, sa pag-ibig, sa pera, at sa kapayapaan. At magsisimula ito ngayon. Cancer, ang puso mo ang palaging naging gabay mo. Nararamdaman mo ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Nakakakita ka ng mga palatandaan na madalas nilang hindi napapansin. Dahil dito, dala mo ang mas marami kaysa sa inaakala ng karamihan. Ikaw ang nagngiti kahit na nagdurusa sa loob. Suportado mo ang iba, nanatiling tapat, at may pag-asa, kahit na parang lahat ng bagay sa mundo ay nagbigay dahilan para sumuko ka. May mga gabing tumitig ka sa langit at nagtanong, kailan ba ako susuklian? Kailan ba darating ang para sa akin? At sa kabila ng lahat, pinili mo pa ring maniwala. Ngunit kamakailan lang, nasubok ang paniniwala mong ito. Naranasan mo ang mga pagkaantala. Mga hadlang. Siguro pati heartbreak o problema sa pera. Parang pinindot ng universo ang pause tapos nakalimutang pindutin ang play muli. Maaaring nagsimula kang magduda kung may nagawa kang mali. Kung may napalampas kang palatandaan. O baka hindi talaga ito para sa'yo. Pero Cancer, ito ang katotohanan. Walang nasira. Walang nasayang. At walang itinanggi na talagang nakalaan para sa'yo. Pinamumunuan ka ng buwan, ang planeta ng intuisyon, damdamin, at mga lihim na siklo. Ibig sabihin, ang mga biyaya mo ay hindi dumarating ng malakas at halata. Dumarating ito ng dahan-dahan, parang mga alon at kapag ang enerhiya ay tunay na nakahanay. Kaya matagal ang pagdating ng biyaya mo. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggap, ito ay paghahanda sa'yo para tanggapin ito. Ito ay pagprotekta sa biyaya hanggang sa maging sapat kang malakas para hawakan ito ng may kumpiyansa, hindi takot. At hulaan mo? Nandito ka na ngayon. Nagbabago na ang enerhiya. Tumataas ang vibrasyon. At ang pintuan na matagal mong hinihintay na buksan ay unti-unti nang bumubukas. Marahil napansin mo na ito. Isang kakaibang kapanatagan sa puso mo. Mga hindi inaasahang panaginip tungkol sa isang tao o bagay mula sa nakaraan. Paulit-ulit na mga numero gaya ng 111 o 444. Bigla ang pagnanais na maglinis, magdasal, o magsimula ng bago. Hindi ito mga paso lang. Ito ay mga palatandaan. Cancer, direktang nakikipag-usap ang universo sa iyo. Sinasabi nito, handa ka na. Napasa mo na ang pagsubok ng panahon. Nalampasan mo ang panahon ng paghihintay. At ngayon, malapit na ang sandali. Ngunit narito ang susi. Kailangan mong kumilos ng may intensyon. May isang ritual, simple, ngunit banal, na magpapahintulot sa iyo na salubungin ang biyayang ito sa kalagitnaan ng daan. Dahil ang universo ay hindi pilitin ang mga biyaya nito. Naghihintay ito ng pahintulot mo para tanggapin. Sa susunod na bahagi ng video na ito, ibabahagi namin ang ritual na magbubukas ng pintuan. Hindi ito komplikado. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Kailangan mo lang ng paniniwala, presensya, at pusong handang tumanggap. Kaya manatili ka sa amin. Dahil pagkatapos ng lahat ng panahon na ito ang biyaya mo ay hindi lang paparating.
Narito na ito. Pag-usapan natin ang regalo. Hindi yung nakabalot sa mga laso, kundi yung tumatagos sa iyong kaluluwa, yung matagal mo nang hinihintay nang hindi mo namamalayan kung gaano na ito katagal nawala. Para sa Cancer, ang regalong ito ay hindi palaging material. Maaaring pera ito. Maaaring isang matagal nang naantalang pagkakataon, trabaho, negosyo, o biyaya sa bangko. Pero kadalasan ito ay mas malalim pa. Ito ay kapayapaan. Ito ay pag-ibig na nananatili. Ito ay sagot sa isang dasal na bumulong kataon na ang nakakaraan at nakalimutan mo pero hindi kailanman nakalimutan ng universo. Tingnan mo, Cancer, ang enerhiya mo ay nakabase sa lalim. Hindi kayong uri na nagnanais ng mga mababaw na bagay. Nagnanais ka ng kahulugan. Nagnanais ka ng koneksyon. Nagnanais ka ng banal na tamang panahon. At nung naantala ang regalong ito, hindi ito parusa. Ito ay proteksyon. Marahil yung relasyon na dinaan mo sa dasal ay hindi nangyari noon. Dahil hindi pa handa ng taong iyon na mahalin ka ng tama. Marahil hindi dumating ang trabaho. Dahil sa kasakali ay isusuko mo ang kapayapaan mo para lang sa sahod. Marahil hindi dumating ang paggaling. Dahil may mga aral ka pang kailangang tapusin, mga kontrata ng kaluluwa na kailangang isara, mga emosyonal na pasanin na kailangang pakawalan. Ngayon, may nagbago na. Ang mga bituin ay gumalaw. Ang buwan, ang iyong tagapamahala, ay pumasok sa yugto ng pagbubukas. Panahon kung kailan nagiging magnetiko ang enerhiya ng Cancer. Panahon kung kailan ang iyong paghihintay ay nagiging pagtanggap. Ngunit ito ang hindi nauunawaan ng karamihan. Ang regalo mula sa universo ay hindi palaging ibinibigay ng direkta. Minsan, ito ay dumarating na nagkukubli bilang pangalawang pagkakataon. Minsan, ito ay dumarating sa pamamagitan ng isang lumang kaibigan na tumatawag sa tamang sandali. Minsan, kumakatok ito ng dahan-dahan sa pamamagitan ng panaginip, numero, palatandaan sa kalsada, o kahit isang luha na biglang nagiging paggaling sa halip na sakit. Kaya kailangang maging bukas ka. Kaya kailangan mo ng ritual, hindi para kunin ang isang bagay, kundi para makilala ang mga bagay na inaalok na sayo. Dahil para sayo, Cancer, malapit na ang regalo. Hindi ka hinihikayat na habulin ito. Hinihikayat ka na tanggapin ito. Narito ang ilang halimbawa kung ano ang maaaring maging matagal ng naantalang regalong ito para sa iba't ibang Cancer na nanonood ngayon. Para sa mga sugatang puso. Isang mensahe mula sa taong inakala mong nawala na magpakailanman, hindi para muling buksan ang sakit, kundi para bigyan ka ng pagsasara o kahit pagkakasundo. Para sa naghihirap na tagapagtaguyod. Isang nakakagulat na oportunidad, may nagre-rekomenda sa iyo, o biglang sumulpot ang ideya ng negosyo. Muling dumaloy ang pera. Para sa pagod na magulang o tagapag-alaga. Dumarating ang suporta. Tumulong ang kapatid. Pumasok ang kaibigan. Ramdam mong muli kang nakikita. Para sa tahimik na espiritual na tao. Isang sandali ng kapayapaan na napakalakas, na mapapaluha ka at mapapangiti ng sabay. Hindi kailangang malakas ang regalo. Pero kapag dumating, mararamdaman mo ito. Parang mainit na liwanag na hinahaplos ang bahagi ng loob mo na matagal nang nagyelo. Parang pag-asa, tunay na pag-asa na muling bumabangon sa dibdib mo. Ngunit may mahalagang bagay. Ang regalo ay iyo. Ngunit kailangan pa ring tanggapin ng may intensyon. Katulad ng bisita na kumakatok sa pintuan mo, kailangan mong tumayo, lumakad papunta, at buksan ang hawakan. Iyan ang ritual. Ipinadala na ng universo ang enerhiya. Nasa paligid mo na ang mga palatandaan. Ang natitira na lang ay ang pagsabi mo ng. Sa susunod na bahagi ng video na ito, ipapakita namin kung paano gawin yon. Gagabayan ka namin sa isang banal, simpleng ritual, isang bagay na pwede mong gawin sa bahay, para ihanay ang iyong espiritu at sabihin sa universo. Handa na ako ngayon. Hayaan mong pumasok ang regalo. Handa ka na ba, Cancer? Sige, ipagpatuloy natin. Cancer, ngayon na ang espiritu mo ay nakaayos na. Ngayon na alam mo na ang regalo ay hindi nawala, naghihintay lamang. Panahon na para gawin mo ang bahagi mo. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pamahiin. Ito ay tungkol sa enerhiya. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng sarili, emosyonal, espiritual, at enerhetikong aspeto upang tanggapin ang kung ano ang nakaantabay na. At huwag mag-alala. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit.
Hindi mo kailangang umakyat ng bundok o bumili ng bihirang kristal. Ang kailangan mo lang ay presensya, intention, at pananampalataya. Narito ang gagawin mo. Ang ritual na ito ay pinakamainam gawin sa gabi, mula 9 oras yes hanggang 11 oras yes, kapag tahimik ang mundo at gising ang iyong kaluluwa. Mas mainam sa Lunes o Biyernes, kapag ang enerhiya ng buwan ay pinakakaugnay sa Cancer. Mga bagay na kailangan mo. Isang puting kandila para sa kalinawan at pagbubukas ng mga landas. Isang baso ng malinis na tubig para sa daloy ng emosyon. Isang piraso ng papel at panulat. Optional, maliit na mangkok ng dagat na asin o asin, panglinis ng enerhiya. Hakbang-hakbang na ritual. Hakbang 1, ihanda ang iyong lugar. Patayin ang mga sagabal. Maghanap ng maliit na mesa o lugar malapit sa bintana o kahit saan na tahimik. Ilagay ang kandila sa gitna at ang baso ng tubig sa tabi nito. Ilagay ang mangkok ng asin sa gilid. Huminga ng malalim ng 3 beses, hinga ng dahan-dahan palabas. Hindi lang ito isang sandali, ito ang iyong portal. Hakbang 2, sindihan ang kandila. Habang pinapailawan, bulongin. Ibinubukas ko ang sarili ko sa kung ano ang palaging akin. Hindi ko nahahadlangan ang handang pumasok. Hayaan ang apoy na magpaalala sa iyo, ang liwanag ay hindi kailanman umalis, naghihintay lamang na muling makita mo ito. Hakbang 3, isulat ang naantalang regalo. Isulat sa papel kung ano ang naniniwala kang naantalang regalo. Maging tapat. Isulat mula sa puso. Halimbawa, handa na akong tanggapin ang pag-ibig na nananatili. Handa na akong tanggapin ang kapayapaang pinansyal na aking pinagpaguran. Handa na akong maramdaman muli ang kagalakan. Pagkatapos, tiklupin ang papel 1 beses, pakanan, papunta sayo. Bakit? Dahil hinihila mo ang enerhiya papasok. Hindi pinalalayo. Hakbang 4, sabihin ang pananalitang pangtanggap. Hawakan ang papel sa iyong dibdib at sabihin. Universo, hindi na ako natatakot. Hindi na ako naghihintay. Tinatanggap ko na ngayon ng may biyaya, pasasalamat at pagtitiwala. Hayaan mong magbukas ang pintuan. Huminto. Huminya. Hayaan maramdaman ng katawan ang pagbabagong iyon. Maaaring makaramdam ka ng init, kiliti o luha. Iyon ang enerhiya na umaayon. Hakbang 5, linisin at selyuhan. Isawsaw ang mga daliri sa asin at bahagyang hipuin ang noo, puso at mga kamay. Sabihin. Pinakakawalan ko ang paglaban. Pinakakawalan ko ang takot. Tinatanggap ko ang para sa akin. Tumingin sa kandila ng huli at sabihin. Bukas na ako. Malugod na tinatanggap ang regalo dito. Pagkatapos, hinhinain ng maingat ang kandila, parang siniselyo ang mensahe ng iyong kaluluwa sa universo. Cancer, ang ritual na ito ay hindi pagpipilit sa universo. Ito ay pagpapahiwatig na ikaw ay nakaayos na. Na hindi na nakakandado ang puso mo. Na hindi ka na naghahabol. Dahil nalinis mo na ang daan para tumanggap. Pwede mong ulitin ang ritual na ito 1 beses kada linggo, o kahit minsan lang, lalo na kapag nararamdaman mong handa ka, o nakakakita ng mga palatandaan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga palatandaang iyon, ang mga maliit na bulong mula sa universo na nagpapatunay na ang regalo mo ay papalapit na. Cancer, kapag natapos mo na ang ritual nagsisimulang magbago ang enerhiya. Pero paano mo malalaman na gumagana ito? Paano ka makakasiguro na nagbubukas na ang pintuan? Nasa mga palatandaan ng sagot, mga banayad at tahimik na paraan kung paano kinukumpirma ng universo na papalapit na ang biyaya mo. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito dumarating na parang fireworks. Pero kung bukas ang puso mo, mararamdaman mo sila. Narito ang mga karaniwang palatandaan na malapit na ang matagal ng naantalang biyaya mo. 1. Bigla ang kapanatagan pagkatapos ng pag-aalala. Ilang linggo kang na-stress tapos isang umaga, gigising ka na parang magaan ang pakiramdam. Walang paliwanag. Kapayapaan lang. Hindi ito simpleng pahinga. Ito ay pagkakaayos ng enerhiya. Nagsimula nang tumanggap ang iyong espiritu at sumusunod ang katawan. 2. Paulit-ulit na mga numero. Palagi mo bang nakikita ang mga numero tulad ng 111, 444, 1,212, o pati ang iyong kaarawan?
Ito ang mga angel number, mga banal na kodigo na nangangahulugang nagbubukas na ang mga pintuan. 111 katumbas equals manifestasyon. 444 katumbas equals proteksyon. 1212 katumbas equals natatapos ang isang siklo. 818 katumbas equals pagbabago sa pananalapi. 717 katumbas equals banal na biyaya. Sa bawat pagkakataon na makita mo ito, huminto sandali at bulongin. Ipinapansin kita, universo. Handa na ako. 3. Bigla ang paglabas ng mga tao mula sa nakaraan. Yung kaibigang nawalan ka ng kontak, yung dating minahal o isang mentor. Kapag malapit na ang biyaya, madalas ibinalik ng universo ang mga piraso ng iyong kaluluwa. Hindi lahat sila mananatili, pero ang kanilang pagbabalik ay palatandaan ng pag-aayos ng enerhiya. 4. Mga bagay na nasisira o nawawala. Isa rin ito sa mga palatandaan. Kapag may mga bagay na nasisira, lalo na mga salamin, tasa, o lumang alahas, maaaring nililinis ng universo ang espasyo. Hinihikayat kang pakawalan, kahit pa sa maliliit na paraan, para magbigay daan sa bago. Huwag matakot. Pagpalain ito at magpaalam. 5. Hindi karaniwang panaginip o flashback. Biglang nanaginip ka ng isang taong matagal nang nawala. O naalala mo ang isang lugar, layunin, o sandali na mahalaga sa iyo noon. Hindi ito nostalgia, ito ay muling pagkonekta. Pinagsasama-sama ng iyong espiritu ang mga huling hakbang bago dumating ang regalo. 6. Bigla ang pagnanais na maglinis, magdasal, o mag-ayos. Isang araw, maramdaman mong kailangan mong linisin ang kwarto, magsunog ng insenso, o ayusin ang altar. Hindi ito basta-basta. Ito ang iyong panloob na sarili na naghahanda ng malugod na pagtanggap sa regalo. 7. Luha na hindi dulot ng sakit. Lumalabas ang luha mo. Pero ngayon, hindi ito dahil sa sakit, ito ay dahil sa pagpapakawala. Mas magaan ang pakiramdam pagkatapos. Mas puno ng pag-asa. Cancer, ito ay isang banal na paglilinis. Ibig sabihin, handa ka na. Kung isa o higit pa sa mga palatandaang ito ay nagsimula ng mangyari. Kahit bago mo pa napanood ang video na ito. Malinaw na ang mensahe. Hindi na nakakandado ang pintuan. Nagsimula ka ng tumanggap. Nagdududa ka pa ba? Okay lang iyon. Tao ka lang. Pero kahit ngayon, nagbabago na ang enerhiya mo. Hindi na naantala ang biyaya. Ito ay papalapit na, papunta sa'yo. At ngayon, sumisid tayo ng mas malalim. Bakit mo kailangang maghintay ng ganito katagal? Bakit itinago ng universo ang biyayang ito mula sa'yo, tapos ngayon lang ito ibinalik? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang espiritual na kahulugan sa likod ng pagkaantala, at bakit kailangang masaktan ang puso mo bago ito muling maging buo. Cancer, madami ka ng tanong na itinanim sa katahimikan. Bakit ang tagal? Bakit hindi dumating noong pinakakailangan ko? Bakit kailangan kong magdusa maghintay mawalan ng pag-asa pero manatiling naniniwala? Hindi dahil nakalimutan ka, kundi dahil inihahanda ka. Sa spiritual na timing, lalo na para sa isang tanda na tulad mo, na pinamumunuan ng damdamin, alaala, at ng buwan, walang basta-basta. Lahat ay bahagi ng paglalakbay ng iyong kaluluwa. Hindi tumatanggi ang universo. Pinoprotektahan at pinapaganda lamang nito. Kailangan mong matutunang hawakan ang iyong hiniling. May panahon na ang regalong gusto mo maaaring sumobra sa'yo. Ang pag-ibig na dumating ng maaga ay maaaring maging kaguluhan. Ang pera na dumating bago ang karunungan ay maaaring maging lason. Ang paggaling na hindi pinaghirapan ay hindi tumatagal. Kaya pinaghintay ka ng universo. Hindi bilang parusa, kundi bilang paghahanda. Dahil ang lakas, kalinawan, at karunungan sa loob mo ngayon, dati ay wala pa sa'yo. Naranasan mo ang sakit, pero ang sakit na yon ay nagbigay lugar sa loob mo. Lugar para sa saya. Lugar para sa kapayapaan. Lugar para sa isang tunay na bagay. Hindi pagkawala ang espiritual na pagkaantala. Sabi ng matatanda sa Pilipinas, kung para sa'yo, babalik yan. Kung talagang para sa'yo, babalik ito. Cancer, ito na ang pagbabalik mo. Tapos na ang banal mong pagkaantala. Maaaring hindi mo namamalayan pero habang naghihintay ka, tumanda ang iyong espiritu. Napatalas ang iyong intuisyon. Natutunan mong tumanggi. Pinakawalan mo ang mga taong hindi naangkop.
Nalampasan mo ang mga unos na inakala mong sisira sa'yo. At ngayon, dahil nanatili kang tapat kahit pagod na. Dahil nagdasal ka kahit walang laman ang mga kamay mo. Dahil naniniwala ka kahit walang dahilan. Naging ikaw na ang bersyon ng iyong sarili na kaya nang tumanggap. Inaantala ng buwan ang pinakamamahal nito. Tandaan, ikaw ay anak ng buwan. Hindi nagmamadali ang buwan. Dahan-dahan itong kumikislap, lumalaki, lumiliit, humihinto, sumisikat. Pero kapag puno na hindi na mapipigilan, ganoon din ang sitwasyon mo. Hindi pinaghintay ng universo ang regalo para parusahan ka. Kundi para ibigay ito sa bersyon ng iyong sarili na kayang pangalagaan, protektahan, at palagin ito. Dahil ngayon, hindi ka na naghahabol, inaakit mo na. Hindi ka na nagdududa, alam mo na. Hindi ka na nagmamakaawa, nakahanay ka na. Mula sa paghihintay tungo sa pagtanggap. May kagandahan ang pagkaantala. Pinapababa nito ang ego. Pinipino ang kaluluwa. Pinapalitan ang inaasahan ng intensyon. At ngayon na nagawa mo na ang ritual. At nabasa mo na ang mga palatandaan. Hindi mo na kailangang maghintay pa. Kailangan mo nang tanggapin. Dahil ang regalo ay hindi kailanman nawala. Pabibo itong umiikot sa paligid mo. Naghihintay sa eksaktong sandali na naging sapat kang malakas para sabihin. Hindi na ako nagmamakaawa ng biyaya. Hinina ko na ito. At Cancer, iyon na ang sandali ngayon. Sa huling bahagi, tatapusin natin ang mensaheng ito gamit ang isang pahayag ng pagtibay. Isang mensahe para sa'yo upang ipaalala kung sino ka, ano ang dala mo, at bakit palagi kang nakatakdang tanggapin ang banal na regalong ito. Isara natin ang paglalakbay na ito sa paraang nagsimula, may puso, may pananampalataya, at may kapangyarihan. Cancer, huminto ka sandali. Huminga. Hindi yung mababaw na hinga para lang mabuhay, kundi yung malalim na hinga ng taong sa wakas ay dumating na. Dahil iyan ang nangyayari ngayon. Hindi ka nawawala. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka nakalimutan. Nasa tamang lugar ka kung saan ka nararapat. Lahat ng sakit na iyong dinala, ang paghihintay na iyong tiniis, ang mga luha na iyong iniyak ng tahimik. Hindi ito nasayang. Ito ay mga binhi. At ngayon handa na ang lupa para mamukadkad. Nagawa mo na ang ritual. Nasabi mo na ang katotohanan. Naramdaman mo na ang mga palatandaan. At higit sa lahat, nanatili kang bukas, kahit na may dahilan kang magsara. Kaya narito ang huling katotohanan. Hindi na naantala ang regalo. Hindi na hadlang ang landas. At ikaw, Cancer, hindi ka na naghihintay. Tumatanggap ka na. Kahit dumating ito ngayon, bukas, o sa isang bulong sa iyong panaginip. Magtiwala na bukas ang pintuan at ang nakalaan para sa iyo ay papasok na dito. Ngayon, sabihin mo ng malakas mula sa puso. Tinatanggap ko ang akin. Pinakakawalan ko ang hindi akin. Malugod kong tinatanggap ang regalo. Dadaan ako sa pintuan. Hindi ito katapusan. Ito ang bagong simula mo. Maglakad ka ng may pananampalataya, Cancer. Dahil ang panahon mo sa wakas ay dumating na.